ang destroyer ng US na USS Mastin. Ano ang lakas at kakayahan nito? At bakit dapat itong katakutan ng puwersang pandagat ng bansang China? Tara mga kataps, at talakayin natin yan sa video na ito. Matatandaang noong April 2 ng taong kasalukuyan ay nakuna ng isang litrato kung gaano nga ka-relax at kakumpiyansa ang captain at deputy ng isang warship ng Amerika habang nakatanaw at pinapanood lamang ang isang pangkat ng puwersa ng China sa pangunguna nga ng ipinagmamalaki naman nilang aircraft carrier na Liaoning. Sa simpleng larawan na iyon na makikita pang nakataas at nakapatong ang paa ng mismo ang kapitan ng warship ng US, ay maraming eksperto ang nagsabing isa nga lang itong karaniwang larawan, subalit may isang malakas na ibig sabihin o ipahiwatig. Hindi kami nababahala. Yan ang maaaring pinakamalapit na kahulugan ng larawan na ibig ngang iparating ng panig ng Amerika. Yan ay sa kabila ng animoy pagpapakitang gilas o lakas ng China habang isinasagawa neto ang nooy kanilang combat drills malapit sa bansang Taiwan. At ang pinakasentro ng animoy salpukan ng pagpapakitaan ng naval powers ng dalawang bansa ay nakatutok sa pagitan ng aircraft carrier ng China na Liaoning laban nga dito sa isa rin sa pinakamalaking destroyer ng Amerika na USS Mastin. Kilala ang mga destroyer bilang mga mabibilis at long-endurance warship na sadyang ginagamit bilang pang-convoy o pinakapandepensa ng mga malalaking vessel katulad na lang ng mga aircraft carrier, lalo na laban sa mga malalakas na short-range attacker. At ang isa nga sa klase ng ganitong warship ay etong USS Mastin ng bansang Amerika na siya rin ngang warship na bumuntot at nagbigay alinlangan sa China noong kasagsagan ng kanilang combat drill malapit sa bansang Taiwan. At sa ating pagtalakay ngayon ay malalaman natin ang mga armas ng destroyer na ito at kung talaga bang malaki ang magiging pinsala neto sa naval asset ng mga Chinese. Ang USS Mastin ay isa sa pinakamalaking destroyer ng United States at isa rin sa mga warship na nagmula sa Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng US Navy. Unahin natin ang kabuuang haba nito na sumusukat ng 509 feet o 155 meters. At ang displacement naman nito ay umaabot sa bigat na 9,200 tonelada. Dumako naman tayo sa isa sa pinakamahalagang naka-equip dito at siya ngang nagsisilbing pinakamata at tenga ng isang warship. At ito nga ay ang mga sensor.
Nangunguna na sa sensor neto ay ang kinokontrol ng isang computer na AN Spy-1A Phased Array Radar na isa sa parte ng Aegis system. Ang Aegis system ay ang siyang maaasahang combat system na ginagamit ngayon ng US sa kanilang mga naval weapons. Gumagamit ang system na ito ng malalakas na computer and radar technology para mag-detect at gabayan ang kanilang mga ititirang armas upang wasakin ang kanilang mga kalabang target. Dagdag pa dito ang AN-SQS-53C Active Sonar at AN-SQR-19 Tactical Array Sonar na ginagamit nga sa isa pa ring teknik sa pagdedetect, lalo na sa mga kalabang nasa ilalim ng tubig. At pagdating na nga sa armas, ay napakarami talagang ipanlalaban neto ngang USS Mastin Destroyer. Hindi kasi biro-biro ang kabuuang dami na 96 cell ng Mark 41 Vertical Launch System neto na hinati o pinagbahagi sa dalawang block ng 32 at 64 cells. Kung kaya't sa pamamagitan neto ay kaya netong bumuo o mag-configured ng iba't ibang klase ng kombinasyon ng kanilang mga panira. Tulad na lang halimbawa ng SM-6 missile para sa kanilang anti-air warfare at anti-ship role. Para sa inyong kaalaman, ang SM-6 missile ay sadyang i-deployed ng US Navy bilang pang-counter sa iba't ibang klase ng banta. Dinisenyo talaga ito bilang isang extended range anti-warfare na ang pangunahing kapabilidad ay hadlangan ang mga rotary wing aircraft ng kalaban, mga unmanned vehicles, anti-ship missile, at sa mga terminal ballistic missile defense ng kalaban pa rin nilang panig. Bukod pa roon, ay maaari ding gamitin ang SM-6 missile na ito bilang kanilang high-speed anti-ship missile dahil may bilis ito na umaabot hanggang Mach 3.5. At eto pa nga, kung sa ating alam ay matagal naman na talagang ginagamit ang isang Tomahawk missile, ay ibahin nyo ang bago nitong upgrade na tinatawag na Tomahawk Block 5 na siya rin ngang daladala netong USS Mastin. Ang Tomahawk Block 5 A variant ay tinatawag ding Maritime Strike. Ito ay may bagong seeker na may kapabilidad na patamaan ang isang target kahit nga napakabilis niyong gumagalaw. Kung kaya suwak na suwak itong gamitin sa kanilang mga hinahabol o kaya na may mga humahabol na combatant o warship ng kanilang kalabang puwersa. Masyado din kasing crucial at talaga namang pinagpokusan ang pag-a-upgrade sa missile na ito, lalo na nga sa aspeto ng communication at navigation system nito. Kung kaya't dahil doon ay mahihirapan talaga ang kalaban na i-jam ang system neto kahit pa sa pamamagitan ng kanilang mga electronic countermeasure. Kaya't ang resulta ay matagumpay itong makakarating sa target upang ito'y patamaan at wasakin. At sa lakas at kakayanan nga ng Tomahawk missile pa lang na ito, ay kakayanin na agad na palubugin ang aircraft carrier ng China na Liaoning sa pamamagitan ng isang malakihang pagtira gamit ang bagong upgrade na ito ng Tomahawk missile.
Ang iba pang armas ng USS Mastin ay ang mga Harpoon missile launcher. 2 triple torpedo tubes para sa kanilang Mark 46 at Mark 50 torpedoes. Meron din itong mga long-range naval gun, multiple close-in weapon system, at kaya pa nga ng destroyer na ito na mag-accommodate ng 2 Seahawk helicopters na kanila namang gagamitin para sa mga anti-submarines warfare. Sa naganap noong April, na animoy pagmamanman at pagbuntot sa galaw ng China netong ang USS Mastin ng Amerika, ay napikon at halatang nagambala ang China. Pero hindi ba nila naisip na ito rin ang marahil na nararamdaman ng ilang mga bansa na kanilang minamaliit sa tuwing ito'y kanilang bubulabugin at aagawan ng teritoryo? At sa ngayon nga ay ang Amerika ang numero 1 nagpapalasap sa kanila ng maituturing na karma dahil sa kanilang walang habas na pang-aagaw.